Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Akibat ang pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay na kaliwanagan ng Santa Maria, hinggil sa issue ng pagsasaboses ng moral and spiritual support sa ating pamahalaan at mga biktima ng bagyong Christine sa buong bansa. Ang ating pamahalaan ay pustusan sa paglilingkod sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Christine mula sa pag-antabay dito at rescue at pagbibigay ng aid, yung mga relief goods at iba't ibang tulong na maibigay ng ating administrasyong Marcos at iba't ibang government offices and agencies. Ating bigyan ng moral and spiritual support ang ating pamahalaan at mga biktima na sakunang ito at magkaroon sila ng lubos na paglilingkod at pagtulong at sila ay protektahan din ng ating Diyos at Panginoon Jesucristo sa pagtulong mula sa pag-rescue ng mga biktima ito. Sana yung ating pamahalaan ay idalangan natin ang paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos nang sila ay makapagmahala ng lubos. Ma-resolve nila at makapamahala sila ng maayos at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan in responding to the Typhoon Christine. Na hanggang ngayon, patuloy pa rin yung marami pa rin yung nasa evacuation or hinahanda ng tulong at yung ating pamahalaan ay puspusan dyan. Kaya siya ay patnubayan ng ating banal na Panginoon Diyos at sila ay ating dalangin ng kaligtasan. Gayun din siyempre yung ating kababayan. So dalangin natin ang kanilang kaligtasan at ating pasalamatan ang kanilang paglilingkod ng patas at pagtugon sa karapatang bansa. Pasalamatan natin yung ating pamahalaan, partikular si Pangulong Marcos na nagantabay at nagbigay din ng moral na suporta na puntahan niya mismo yung mga nasalanta. Siya ay mismo pumunta roon upang kanyang makita at mabigyan ng suporta yung mga nasalanta sa parte yata ng media sa iba't ibang parte rin. At sila ay mabigyan ng pag-asa na sila ay hindi sila nag-iisa doon sa lugar nila. Ang national government ay akibat at nakabantay ganito klase ng mga pagharap dito. Saan ay kakibat pa rin natin dyan yung iba't ibang mga bansa na nagkaroon nga ng ministerial conference regarding pagharap sa mga sakuna. Saan ay nakamusapan niya. Sila doon ay i-apply ng ating pamahalaan in this typhoon devastation. So, ang mga biktima ay ating idalangin na makarecover at maligtas sa kanilang kalagayan. At may hati sa kanilang mga tulong, walang magutom o magkasakit pa. Dahil pa ay maibsan ang kanilang nararanasan temporarily at tuluyan na sila makabangon sa tulong ng pamahalaan at mga iba't ibang pribadong sektor. Isandal natin sa ating Panginoon Diyos ang inyong kabalisahan sa nangyayaring ito at umasa ng pagpapala ng Panginoon Diyos na tayo makabangon sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at hindi niya tayo probayaan. Pakatatag sa pagsunod na ating naranasan na dulot ng panahon at maging pagkakamali ng mga tao. Kaya tayo ay sana yung ating pamahalaan maihatid nila ng lubos yung tulong sa lahat ng isolated areas hanggang sa isolated areas na nangangailangan. Meron kasi kinakailangan babangkain mo pa para marating yung tulong. Meron nga daw kinakailangan chopper. Kagaya ng ilang media, gumamit sila ng government chopper para maihatid yung kanilang tulong pribado. So, maging siguro yung ating government sector ginagamit din ng mga airlift para mapuntahan o madala yung mga relief goods, non-relief goods na maitutulong doon sa mga nasalanta. Marami kinakailangan. Yung ating mga kaparihan sa Miko na nanawagan din sila doon na tulong yung marami doon. So sana yun ay matulungan na lubos ng ating pamahalaan. So yung ating pamahalaan, pasalamatan natin sa kanilang effort. Dahil mag-rescue, ano ng buhay nila, nagsusuong ng buhay nila para matulungan yung ating pamahalaan. Sana ligtas kayo dyan at
gabayan kayo ng Panginoon Diyos. So, pasalamatan din natin ang iba't ibang tumulong mula sa private sector at other countries from giving material support and food at iba't ibang suporta noong ibang bansa na tumulong sa atin. So, ang ating mga media, TV channel at iba't ibang sektor ay nakiisa sa pagbibigay ng moral support at spiritual support, lalo na ang mga religious needs. So, yan ang moral and spiritual support natin, yung mga pamahalaan na aside from kung sila man ay kumakalap ng mga pondo o goods para itulong doon, ay bigyan din natin ng moral support from the news. Yan ay nagbigay ng moral support yan sa ating pamahalaan. Yun ang iba yung mga mabuti pananalita dyan para yung ating pamahalaan ay pagpapalala sila at maayos sa kanilang pamamahala. Uli, manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo na iinda tayo at huwag tayong bigyan ng bigat na pasanin mula sa kuna. Kasi niya ang bansa sa buong mundo sa mga sakuna at iba't ibang kapahamakan. Dalangin natin ang mabuti panahon. Dilingin natin ito sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Panginoon. Tayo palagi manalangin. Mabuti panahon sa bansang 25 sakuna na maaaring tumama sa ating masa taon-taon ay ito ay mahina at malusaw yan. So, palagi tayo magsama-sama ng mga panalangin yan at mamuhay tayo ng mabuti upang tayo makadagdag doon sa global warming na nag-trigger ng malakas na mga LPA yan sa karagatan. So, kaya kung tayo ay mamuhay tayo ng maayos, iwasan natin ay pagkakasala sa kalikasan para mag-global warming. And then, manalangin tayo ng mabuting panahon. At, syempre, hindi lang pagkakasala sa kalikasan, kundi mamuhay. Kasi, yan ay nagiging ano rin, no? Nagiging yung, kung nagkakasala yung mga tao, ay nagiging paalala yan sa ating Panginoon Diyos. Yun ay isang pagsubok na bumarating sa ating buhay. Kaya man yan mga basta pagsubok from the ordinary environmental yung pagkagawa ng ating mundo, kundi yan ay spiritually, sa spiritual na usapin, ito ay maaaring gawa rin ng demonyo na dumidid pa mga tao. At yan ay malaking pagsubok sa atin, kaya maging matatag tayo kung mayroong ganyang bagyo. It's either the scientifically gawa ng global warming at saka pagkagawa ng mundo. And spiritually, ay devastation ng demonyo yan para masubok yung mga tao sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya maging matatag tayo sa pananampalataya para mahalampasan natin yan. At yun na nga, makapanampalataya tayo, mahiling natin sa Panginoon Diyos. Yan ay paulit-ulit na binibitawan ng Panginoon sa Kristo ang kahilingan na yan, mamuling panahon, yan. Lalo na kung ikaw ay malaking pananampalataya, masasaway mo na kagaya ng Panginoon sa Kristo yung mga makapananampalataya ka ng mabuting panahon, yung mga bagyo, maiwasan tayo na. So muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay lumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan na mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao. Iwasan yung pang-abuso, katiwalayan, korupsyon. Yung ating mga mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung pamumuhay o yung pagpapagiran ng karapatang pantao, mamuhay tayo ang komunidad. Fair justice, lahat para magkaroon sa justice yun. So makapamumuhay tayo ng munlad, mapayapa, at higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng walang kaguluhan at magulo. So hindi yung nananampalataya tayo ng gutom, naglalabanan, yan. Mahirap mga nampalatayan. So kaya kung tayo ay nagkakaisa ng mabuting pamayanan, sambayanan o bansa, nananampalataya tayo ng magulo according to the right at fair justice. So mapayapa. So di ba napakaganda naman ng palataya. Ngayon kung magulo, mahirap mga pananampalataya. Kailangan natin sobrang tatag na para tayong binabangyo palagi kapag magulo ang ating bansa. So yun muli, sana nakapagsandak critics promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa link. Maganda hapon sa inyo lahat at God bless you.